na ipapalabas next year. Pero sa ngayon po, ano pa lang halos kami pa lang ni Bianca yung magkaka-eksena. Pero nasuot ko na yung warrior costume ko, na balikan ko na ulit si Perena. Okay. Medyo nakakapanibago po kahit na familiar na ako sa role na yon kasi pawid ko galing ng Running Man. Tapos diretso agad? Tapos kami na ng mga march, tapos diretso ako ng Sangre. So parang medyo kakaibang mission din yung ginawa ko pagkabalik ko ng Pilipinas. Pero yung costume mo, before nung Running Man 1, sabi mo yung mga pikunan. Ngayon ba mas less na yung pikon mo? Or mas marami? Feeling ko mas less na yung pikon ko, pero may pikon pa rin. Kasi si Perena ako Hindi pwedeng parang, siguro kaya kami napipikon kasi we really want to give our best. So, yung pikon is actually, pagiging scared. Yun yung na-realize ko. Yung pagka napipikon ako, natatakot ako na hindi ko magawa yung kailangan kong gawin. Hindi yung pagkatalo yung parang hindi ako maging successful dun sa kailangan kong gawin. So parang mas frustrate ako sa sarili ko na hindi ko siya magawa. Pero saan umaabot yung pagkapikon? Saan siya? Umaabot lang naman na hindi naman ganun kalalim dito doon. Parang ano lang naman. Parang, hindi naman bangayan. Hindi yung parang frustration lang talaga na ay shucks dito na to. Ines actually. Parang kapag ka nararamdaman ko yung ganung pikon, sabi ko, na-imbibe ko na naman si Perena. Kasi parang kapag ka meron siyang, alam mo yun, medyo may pagka-perfectionist, tapos parang hindi dapat magkamali, tapos parang kapag mission failed, yung parang ayan. Tapos may mga missions kami dito na syempre we play against each other. May mga times na magkakakampi kami, tapos sa mga susunod na araw or sa mga susunod na missions, magkakalaban kami. So parang minsan ang hirap din kasi na-attach ka na dun sa magkakampi kayo And then all of a sudden, maghihiwalay kayo, tapos kailangan yung paglabanin yung isa't isa. Pero after ng pikunan, pinag-uusapan nyo yung nangyari? Or hindi naman, parang talagang competition gets na po namin na after the competition, nagkakaintindihan kami, nag-hug kami, nag-I love you-han kami. Kanino ka pinakanapikon? Kanino ka pinakanapikon? Kay Bubo. Talaga ba? Hindi kasi kita-kita ko kay Bubo yung talagang determination din niya. Parang kung determined ako, determined din siya. Hindi rin siya magpapatalo. Tapos parang yung strength niya rin kasi, kakaiba din Kaya parang minsan nakaka-frustrate na hindi ko mapantayan yung niya. Talaga ba? Ganun sa yung level of niya, yung strength niya. Siyempre, iba-iba kami ng strength diba? Parang physical strength, emotional strength, intellectual, diba? Yung parang pero pagdating sa physical strength, doon ako parang naiinis na hindi ko minsan mapantayan. Pero gets ko yun kasi ayun nga, iba talaga ng level ng strength. Guys, pagbalik mo dito, nakakatuwa, yung wedding uli ni Angelica. Ikaw yung bridesmaid niya. Matron of honor. Ano sa kong feeling niya? Matagal na ba niya na-plano yun? Or sinabi niya sa inyo, save the date na? Matagal na po. Nung time pa lang na kinasal siya sa US, nung time pa lang na na-engage siya, na-inform na ako. Pero nung time kasi na kinasal siya sa US, time na proseso namin yung visa namin for Korea. Actually, dapat pupunta kami ng Japan ng December. May mga plano kami for the holidays. Pero dahil nagkaroon ng delay sa visa namin, dahil group application kami, hindi ako nakapunta sa US. Tapos, naiba na rin yung plans namin ni David for the holidays. And then, thankful ako na nag-push through pa rin yung Filipino wedding kasi parang it's so familiar sa akin dahil ganun din yung ginawa namin. And then I was actually the one who told her na, amiga, kung magpapakasal ka o dahil may legal matter sa ibang bansa, tapos celebration dito. So it's actually more of a celebration talaga. Yung nangyari sa Siargao. Yung ganitong klase wedding, yung gusto niya talaga. Opo, ito talaga yung gusto niya. Ayaw niya naman ng parang
gusto na talaga intimate lang yung mga tao talaga na ka-close niya, nakatrabaho niya. Ang saya nga kasi parang hindi yung lugar, maganda yung lugar, maganda yung Siargao, maganda yung setup ng wedding, pero yung mga tao na nandun yung talagang masasabi ko na ito siya talaga. Very emotional ka nung wedding. Parang kahit na sino naman po, kahit na hindi na kaibigan, lalo na kapag, kahit na sino kinakasal, sa tingin ko po, parang every time na may moment dun sa aisle na parang makikita mo dun yung happiness. Diba? Pero, ayun nga, hindi naman dun nagtatapos ang lahat eh. Diba? Parang, I'm really happy na dumating kami sa puntong nakikita namin yung isa't isa na nagkaroon na kami ng katunggali sa buhay, ng isuporta sa amin, ng maiintindihan din yung ginagawa namin, at babalanse sa amin. Kasi nung nakita ko yung buong setup ng wedding, at kung gano'n rin siya ka-peaceful, sabi ko, talagang, ito yung happiness na talagang pinag-pray na matagal. Pinagdudahan na buntis to si Angel. Grabe naman. Angelica doon kasi akala nyo sa mga banter ng mga kwentuhan nila. Nakala nila, yung kay Judian, nakala nila buntis siya. Pero hindi man niya napapag-usapan pa. Wala ba? Medyo in-enjoy na pa si Pin ngayon. Pero ikaw Glyce, kumusta ang buhay may asawa? Masaya po. Sa dami na ginagawa. Kaya nga parang wala kang pahinga. Masaya kasi nga may nagpapabalanse sa akin dito, diba? Kasi parang before, ang lagi kong iniisip, career, trabaho, diba? I was being too hard on myself. Parang dumating dun sa point na hindi nga masyado ako naging seryoso, hindi ko nakalimutan kong mag-enjoy, nakalimutan kong maging spontaneous. So, nakatagpo ako ng isang tao na spontaneous din at game din sa kung ano yung mga trip ko. Parehas kami mahilig mag-travel, parehas kami mahilig mag-workout, yun yung love language namin. At sobra ako naiintindihan kahit na iba kami ng lengguwahe. Sumunod ko sa Korea. Yes. So, nagkaroon kami ng mga ilang araw din po sa Korea after nung taping namin. So, pwede yon yung parang umaalis lang. Tapos naman na po yung hindi yung pwede trabaho. sumingit. Hindi pwede sumingit. So, yun din yung sinabi ko sa kanya. Since hindi nga natuloy yung holiday namin na out of the country, sabi ko, parang maganda na makita niya rin yung Korea kasi nandito kami for more than a month nung last season. And then, sobrang na-enjoy niya kasi parang ilan-ilan pa lang din yung mga Asian countries na napuntahan niya. So, masaya ako na naka-experience ng different kind of Asian culture. Last na lang, napag-usapan na ni David na kailangan magdahan-dahan ng work para naman sa bubuuin yung family. Napapag-usapan na po namin. Pero syempre, yun nga. Matagal-tagal pa? Hindi naman po matagal-tagal pa. Parang nandun na rin naman sa puntong napapag-usapan na namin at pinaghahandaan na namin kung sakali man na mangyari. Pero parang parang katulad yan ng mga missions na ginagawa namin, may luck, 'di ba? Parang hindi mo masasabi kung mangyayari. Pero kasi parang sa amin, pinag-pray din po namin na handa kami talaga emotionally, physically, and yung setup pa namin, inaayos namin ngayon, 'di ba? Kasi sa ngayon, dalawa-dalawa yung actually, parang medyo madami kaming choices pagdating sa kung saan kami talaga pipirme. Parang sa ngayon, hindi tayo pwedeng pipirme dahil ang daming nangyayari sa kanya-kanyang lugar namin. May business siya doon. May career din siya. Ako dito. Siyempre, po kami, parang tinatry pa rin namin talagang i-work out yung setup namin here. So what more kung meron pang baby, di ba, na handa ka nang mabuntis? Parang feeling ko ready naman. Ready naman ako. Kina-consider ko na siya. Pero syempre may work pa. Bilang ako pa ay si Sangre Perena na magagabay sa ating bagong sangre ngayon na si Tera. Parang in a way,
practice ko yun eh. sa pag-aalaga ng baby or ng pagpapalaki ng anak. Pero yung mga nandun na ako sa point dito na eto na eh. Medyo pine-prepare na ako dun sa ganung klaseng responsibility, di ba? Ganung klaseng role. Thank you.